Nagbabalik ang tulong ko para sa mga global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na Ano-ano ang dapat gawin or mga habits baka simpleng bagay gawin Yes, para para maiwasan maging- magkasakit. Yan. at healthier. Okay, review lang, no? Number 1, before you get out of bed, pray. Number 2, Number after 2, you pray, drink 1 to 2 glasses of water. Number 3, before you take your shower, exercise. Number 4, during exercise, 2 glasses of water. Inumin lang po. Yes, number 5, after taking your shower, doon ka na kumain. Number 6, before you eat, think. Isip-isip. Isip bago Oo. kumain. Number 7, during or while eating, pwede ka uminom Tubig ng na 1 to 2 naman. glasses of water. Number 8, after eating, learn something new. Aral, basta do something to learn. Yes. Number 9, during the day, work or do snap exercise. Yan Kasi yung naman. iba, hindi nagtatrabaho. eh. Kaya kailangan mo Diba? exercise, hindi manghihina po Yes. kaya. Number 5, during the day, take a power nap. Yes. Okay, number 11 tayo. Number 10 yun. Number 10 yan. Number 11 Okay, tayo. number 11, after 7 p.m., huwag na kumain. Ayan. Gusto Oo. niyo po maging healthy? Pagdating po ng 7 p.m. o sabi ng iba, pag dilim. Yung problema yung dilim, medyo umisan. Bawat Lalo na sa lugar. Amerika, Iba-iba minsan yung tagal dilim eh. dumilim, So diba? ito po ang rule. Pagdating po 7 p.m., bawal na kumain. Kaya kung gusto niyo kumain before 7, kainin niyo na yung gusto niyo. After that, tama na. Yung iba, hanggang 6 Six nga, na lang mas iba eh. maganda eh. Oo. Tama yung nadinig nyo, bawal lang kumain. Kasi base nga sa mga doktor, di ba? Normally, 3 hours daw to digest yung pagkain na kinain natin. Depende pa yan, ha? Kung Kung ano ano yung kinain mo. kinain mo. Kung Oo. 10 o'clock ka matutulog, 3 hours, 7 o'clock. Kung natutulog ang 9, 6 o'clock. So, depende kung anong oras ka natutulog. Pero basically, dapat 3 hours before you sleep, bawal nang kumain. At saka siguro, mas maganda, ay bawal na rin ang puyat, di Yan. ba? Oo. Matulog na rin tayo. Kapag hindi natin na-digest yung ating kinain, ha, nagagamit yung ating kinain, hindi nagagamit yung kinain mo. So, madami dito nagtuturn into sugar kasi di mo nagamit eh. At nakakasama ito sa katawan. Isa po ang dahilan niya, kaya oo. may diabetes. Yes. oo. Number 12. Before you sleep, take a shower. Yan. Para maganda naman at malinis ang pakiramdam mo. Lalo na kung may katabi ka sa kama. Can you imagine? Buong araw di ka naligo, may katabi ka sa kama, medyo alam mo mayayari na. Eh sir, wala naman ako katabi sa kama. Wala kang katabi sa kama. Buong araw di ka naligo, matutulog ka. Pagising mo sa umaga, mahirap. By the way, ang hirap po matulog na madumi katawan na kasi niya parang hindi ka komportable. Hindi ka fresh. Kaya Oo. bago matulog, ligo. Oh, nakakatulong din ito, no, para medyo mas Maginhawa maginhawa ang iyong pakiramdam pagtulog. mo. Oo. Napaka-importanting maligo talaga, 'di ba? Number 13, after you take your shower, Yan. hug your loved ones. Yan. Yung Huwag ka asawa, kagad. anak mo. Ibig sabihin mo, take note, hindi ka nag-iisa. May nanay ka, o wala ka nanay, may anak ka, may asawa ka, may kapatid ka, o may kasama ka sa bahay. Iba po yung feeling na nabubuhay ka na alam mong may kasama, meron kang Yes. minamahal at may nagmamahal. And one way to express your love is a hug. Bago ka Yes. matulog, hug your loved ones. Kasama sa habit, ano? Yo! Oo. Nakaka-improve daw yan ng iyong sleeping patterns o kaya gentle touch is known to regulate our sleep. Kaya maganda rin may massage, di ba? As it lowers levels of hormone cortisol. So sa mga ate, nanay, tatay, at lolo, lola, kung di nyo po ginagawa to, please starting today before you sleep, tawagin nyo lang apo nyo. Walang, kahit 5 seconds, kung 10 seconds, okay. Kung hindi nyo pa ginagawa to, hug mo yung anak nyo, ay sigurado ko maninibago siya. Ano nangyari kay lola? Ano nangyari kay nanay? But alam niyo po, it gives you so much peace and happiness when you start doing this habit. Yes, hugging reduces stress. Nurturing touch produces higher level of oxytocin receptors and lower levels of cortisol in brain regions that are vital for regulating emotions. Ibig sabihin po, Maganda vital yan. po yan para kayo sumaya, gumanda ang buhay nyo, kaya napaka-importante po, hug before you sleep. Number Habit 14. Oo, during or while hugging your loved ones, pray and thank God for the day. Nandiyan na rin lang naman po, hug nyo na yung pamilya nyo. Yes. Why don't you pray? And both of you, thank God sa nangyari buong araw. Lord, salamat po dito, salamat po dito. Can you imagine, ano po yung iniiwan po natin sa ating mga kapamilya o nagtuturo natin? Napasalamatan natin ng Diyos na may Diyos na nagmamahal sa atin who is looking over us. Ito maganda, nanay, tatay, lolo, lola. Ikaw nagturo sa apo mo yan because every night you hug while praying to God.
Yes, kasi binigyan tayo ng Diyos ng 86,400 seconds sa isang araw, di ba? So, ang tanong, have you used one to say thank you? Can you imagine? 86,400 ang binigay sa atin. Isang thank you lang, hindi natin maibigay. Pero kung kaya nating 3, 4, 5, my point is this, pag nagbigay po tayo ng pasalamat kay Lord, alam niyo po, lalo siya matutuwa. At pag natuwa si Lord, lalo niya tayong pagpapalagi. And every time we remember to say thank you, we experience nothing less than heaven on earth. Totoo yan. Diba? Kaya napansin mo, nakakita na ba kayong taong tunay na nagpapasalamat na malungkot? Wala po. Normally, malulungkot yung mga galit. Yung bakit ito lang binigay mo. Pero yung mga taong nagpapasalamat at truly grateful will be happy. Who knows? Yun na lang kailangan mo to be truly happy. Kaya pala, if people begin to be more grateful, they Yes. will see the wonders of life. Kaya yung iba hindi nakikita yung wonders of life kasi bugnutin, di ba? Mahilig magreklamo, Grumbler. reklamador. Oo. So, kaya mapasin mo, reklamador, hindi po masaya yan. Pero yung mahilig magpasalamat, ang sasaya po ng tao. Okay, number 15, before 10 p.m., Hmm. you must be in bed na. Yan. Nidagdag pa. Oo. And after 6 to 8 hours of sleep, wake up. Okay, malinaw po. Ito po yung huling tip natin. Bago mag-10, dapat tulog ka na. Yes. Hanggat maaari po, huwag susobra ng 10. And after 6 to 8 hours, dapat gising ka na. Bakit? Masama rin po ang sobrang dami ng Tulog. tulog. Kaya kailangan maunawaan po natin to. Pag ginawa niyo po ito, makikita niyo ang matinding pagbabago sa ating buhay. Siguro, para lang patunayan namin sa inyo, ano ba mangyayari pag natulog ka ng tama Pag at natulog ng ka haba? daw ng 10, isang pag-aaral sa sa heart health, according sa new study, ito daw ay nakakaganda, nakaka-protect sa inyong puso. Yan. No? Kaya get to bed at around 10 p.m. Yan. May pag-aaral pong sinabi the best time to sleep is anywhere from 10 to 11. Pero mas maganda po, 10. 10, oo. Wag yung 11, sobrang-sobra na yun. Kaya kailangan ng hit nyo, 10. Pag ginawa nyo daw po yun, you will be healthier. Okay? So, hindi rin maganda yung sobrang aga, hindi rin daw pwede yung maganda yung sobrang late. Yung 10 o'clock plus or minus daw is the best time to sleep. Kasi, Sabi ng pag-aaral. sabi nga ng expert di ba, pag meron kang consistent na bedtime routine, as well as consistent exercise and eating, Routine, lahat yan. yung proper, it can help you fall asleep at a healthy hour. Dati po, lalo na po si Oo. Ma'am Evelyn, dati po, late na po makatulog to, 1 o'clock, 2 o'clock, hindi pa makatulog. Pero nung simulan po namin gawin tong habit na to, alam niyo nangyayari? Paghiga po namin ng 10, in just few minutes, naghihilik na po. Hindi, mahina lang naman po. Ibig sabihin, tulog na po. Sa mga tao nahihirapang pong matulog, do this habit, promise, gaganda po ang ating pakiramdam. Oo, meron nga mga pag-aaral talaga na nagpapatunay na lahat ng ito ay napakaganda para maiwasan natin yung mga sakit or premature death. Naku, sana po marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. Next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng ating buhay. Okay, this time, mananalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo po sa amin na pwede pala kami maging healthy, kung makakapag-develop lang po kami ng habit na tunay na magagawa po namin na magpapaganda ng aming buhay. Dalangin ko po sa lahat po na nakikinig at nanonood ng programang ito. Tulungan niyo po silang to have healthy habits para magkaroon po sila ng masaya, matagumpay at makabuluhang buhay. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ng didalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa mag-global, gaganda ang mundo. Tulong ko pa sa mo, gaganda